First ever at dito lang kayo makakatikim ng sipa dumplings. Meron pala nito. Pares usok na hanggang ngayon sobrang sikat at pinipilahan. Lagay na natin sa kanin. Uy, isang buo. Uy, ayan. O, diba? Solid. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So ayan guys, tayo ay walang kapaguran, kahit buntis, laban lang, basta food trip. So ngayon, nandito tayo sa may Malate. Ayan, kung mapapansin nyo, dito sa may likod ko, ayan yung Malate Catholic School. So nandito tayo sa may kalye ng Remedios Street, corner Mabini Street, dahil meron tayo food trip dito na actually na-vlog ko na to before pero sobrang tagal na. Isa pa lang yung anak ko nun. So ngayon, magtatatlo na yung anak natin, ngayon pa lang natin babalikan to. Samahan nyo ulit ako. Okay, so Malate food trip tayo ngayon. Let's go, excited na ako. So ito yung first stop natin guys, walk-in. Actually ito lang yung napuntahan ko before. Nagulat ako, meron na rin pala silang extension dito. So tara, let's go. So, ang setup nila dito para kang nasa dampa. Pipili ka ng mga gusto mong ipaluto dyan. Tapos yun, lulutuin na nila. So, ito yung isa sa mga bestseller nila, yung oyster nila. So, oyster cake yung pwede mo paluto dyan. And then, dun sa squid nila, stuffed squid. So, kung makikita nyo, may laman siya sa loob. Actually, halos lahat naman daw to bestseller nila. Lahat napapaluto sa kanila. Pero ito talaga yung pinaka-trademark nila. Yang sipa, na sila lang ang meron dito. Sa kanila mo lang mahahanap yan. Magandang hapon po. Bali, nandito po tayo sa walk-in restaurant. Bali, wala po kaming menu. Ang gagawin po natin is turo paluto. Tuturo niyo yung gusto niyong ulam. Sasabihin namin kung ano yung mga available na luto. Bali, halimbawa po, sa crispy crab, meron kami, isang klase lang yung luto ng crispy crab. Fried. Sa kikiam, fried din. Meron kaming salt and pepper spare ribs. Ang luto niyan, fried pork spicy, then sweet and sour. Sa chicken naman natin, meron tayong chicken with garlic sauce, buttered chicken, fried chicken spicy. Sa gulay po na natin nasa display, meron tayong mixed vegetable, broccoli garlic, Szechuan eggplant, ampalaya with egg, meron din tayong mixed mushroom. Sa talaba naman natin, meron tayong oyster cake, oyster with tausi, oyster kilawin, oyster adobo, oyster chili sauce. Sa tofu natin, itong stuffed tofu, isang klase lang yung luto niya. Fried with sauce. Meron din tayong noodles. Meron tayong long life noodles. Meron din tayong Peking noodles o yung flat noodles na kung tawagin natin. Meron din tayong pansit bihon. Meron din pansit canton. Sa shrimp natin, ma'am, meron tayong camaron rebosado, buttered shrimp, shrimp chili sauce, and salt and pepper shrimp. Sa stuffed squid natin, ito yung best seller namin. Bali, meron siyang stuffing na kuchay, carrots, at ginger. Piniprito siya with oyster sauce. Sa prawns natin, meron din tayong sinigang, buttered prawns, prawns chili, tin prawns, and sinigang. Meron din tayong litid ng baka na may sea cucumber. Ang luto niya, mixed vegetable with litid sea cucumber, and then meron ding litid sea cucumber in chili sauce
sauce or oyster sauce. Meron din tayong halaan soup. Ito ma'am, mabili rin po sa amin yung halaan soup. Pwede rin siyang halaan with tausi or halaan chili sauce. Ang pinakauli ay yung tawag na sipa or fried dumpling na sikat at mabili sa aming restaurant. Bali kami lang ang may ganitong luto kami lang ang may luto ng sipa kumpara sa ibang restaurant. Wala pong ibang nagluluto niya. Kayo, kumbaga sa inyo po nagsimula, kayo Yes. po yung nag-invent. Yes po. Ano pong ulit year kayo nag-start dito? Bali mag-ano naman siya ma'am, 39 or 40. Tagal na rin. Opo, mga 80s po. Okay. So, tanong ko lang po, alam niyo po ba kung bakit siya tinawag na sipa? Ang sa pagkakaalam ko, nung nagtrabaho ako dito, nagtanong din ako niya kung bakit sipa. Dahil ang reason nila, kasi courting sipa siya, ma'am. Okay, yung parang nilalaro. Yung parang sipang Oo nga laro. naman. Sa bagay, tama. Ang galing, no? So, ano po ito? Chinese or mix na? Mix, ma'am eh. May Chinese, may Filipino dishes po. Mix na siya. Okay. Sige po. Thank you. So, bali, order po kami ng sipa. Sipa, Then, yung tofu. ano ma'am, stuffed tofu, with tausi, tofu chili. Yung may stuff. ginagawa siya, may karne na agad. Then, yung, of course, yung squid na stuff din. Stuffed squid. Ako rin ng yung tendon na may cucumber. Lated sea cucumber in chili sauce or lated with sea cucumber with mixed vegetable. Mixed veg, no? Mas maganda. Sige. May sabaw na po ba yan? Wala pa po. Wala pa. Sauce- Gusto ko na sauce sabaw or lang. no need? Halaan ba yun? Halaan soup, Or- nido, corn, mushroom soup, or hot and sour. Small halaan soup, sipa, stuffed tofu, stuffed squid, lated sea cucumber with vegetable. Bali 5? Five na po. Rice, gusto mo? Rice na lang. Ano po, yang chow, garlic rice, or plain rice per cup. Plain rice na lang. Sige. Alright. Okay. Sige po. Thank you. Okay, so finally, mga in-order natin nandito na. So, isa-isayin natin. So, itong in-order natin, small halaan soup, 195 pesos. Ito namang stuffed squid nila, 395 pesos. Dito ako excited eh. Masarap. And then, kikiam, 230 pesos. Then, ito namang stuffed tofu nila, 280 pesos. Then, ito namang mixed veggies nila with litid and sea cucumber, 410 pesos. Bali, isa-isang order lang to. So, yan na yung size niya. And last but not the least, ito yung kung tawagin nila sipa. At dahil dito, kaya sumikat sila. 240 pesos, isang order. Meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Let's go. Tapos nag-order lang kami ng 1 rice. Kasi si Carter, hindi nagra-rice. Ako lang yung magra-rice. Let's go. Ngayong Feb lang. Let's go. Okay, anong sisimulan natin? So, magsimula muna tayo dito sa kikiam. So, tingin ko, ito yung tinatawag nilang Chinese kikiam. Kasi nakakain na rin ako nito kila Carter. Pag sa Cebu naman, I think ito yung pinaka-similar na itsura sa kanila, yung moyong kung tawagin nila. Hanap tayo ng, ayan. Eh kasi nga, 'di ba, sabi nila medyo Chinese na mix na itong restaurant nila. Pero hindi nila masasabi na Chinese lang 'to. Halo na talaga. Let's go, try na natin. Ito nga yung lasa. Nung natatry ko, kay Carter. Gusto ko yung sauce niya sa paligid, manamis-namis. Yung sauce niya masarap. Kasi, yung natry ko kay Carter na kikiam, prito lang eh. Tapos after ng prito, wala nang sauce na nakapaligid na ganyan. So, lasa mo lang yung pinaka-meat niya sa gitna. Wala na sauce. Ito, kasi bukod sa lasa ng pinaka-kikiam, may lasa pa siyang matamis dun sa pinaka-sauce. So, chaser natin yan. Sarap manamis-namis yung pinaka-sauce ng kikiam. Pag tinikman mo yung mismong lasa ng kikiam, Chinese yung lasa niya. Pero pag, yung pinaka-paligid niya, lasa mo yung oyster sauce, yun yung parang nagbibigay sa kanya ng lasa na may twist ng konting Filipino side. So, next naman nating i-try, etong stuffed tofu nila.
So, ito yung makikita nyo kanina doon na hilaw pa. Ito rin yung nakaagaw ng attention ko. Kasi ang ganda niya doon sa pilian doon sa turuan kung anong gusto mo ipaluto. Ang ganda niyang tignan doon. So, ngayon kasi medyo hindi na halata dahil naluto na tsaka na palibutan na ng brown sauce. So, kung kanina, napansin nyo, meron laman siya sa gitna. Nung hilaw pa, hindi pa naluto, meron siyang meatball sa gitna. Yan hindi na kasi masyado halata So, tikman natin. Galing yung idea nila, diba? Actually, yung lasa niya, simple lang. Para ka lang nagluto ng tofu na pinirito, na sinamahan mo ng giniling at konting spices dahil may sauce siya sa paligid. Ang pinagkaiba lang nito, siya kasi maganda yung presentation. Doon pa lang, nung hilaw siya, ganda nung presentation niya. Ultimo to, kahit luto, ang ganda pa rin naman niya tignan May mangilan-ngilan pa rin naman na nabalutan na kasi ng sauce Pero pag tinignan mo to, may mga ngilan-ngilan na ang gandang tignan dahil may meatball siya sa gitna. So, simple yung lasa niya, pero presentation-wise, especially nung hindi pa naluluto, yun yung nagpa-unique sa kanya. Kagaya nito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ito hindi masyado napalibutan ng sauce, kaya kita nyo pa yung meatball sa gitna. Unique, di ba? Pero pag tinikman mo siya sabay, simple lang yung lasa niya. Walang extraordinary or, something special. Giniling or tofu, tas may manamis-namis na sauce. Yun lang naman siya. Pero masarap na rin siya. Tsaka yung texture ng tofu, pinrito kasi. So, pagka kinagat mo, may mga crunchy part. So, kung ako sa inyo, pag nag-order kayo niyan, pwede nyo sabihin, kontian lang yung sauce. Kung gusto nyo ma-experience yung talagang pinaka, nung stuffed tofu. Mas gusto ko siguro sa kanya kung mas less sauce. Kagaya niyan, wala masyadong sauce. Mas lalo siya naging simple kasi tofu lang, wala naman lasa yung tofu Pinaka nagbibigay sa kanya ng lasa yung meatballs. So, magpapa-level up sa kanya yung sauce. Pero syempre, for me lang mas prefer ko na mas konti yung sauce para hindi ma-overpower ng sauce yung lasa. Yun lang. So, move on tayo. Ito dito sa halaan soup. Yun. Ang dami Naamoy ko na yung luya. Tikman muna natin yung sabaw. Ang linis ng lasa niya. Ito yung masarap higupin pag mainit-init. Nangingibabaw yung lasa ng ginger. Kasi pampatanggal lansa di ba? So yan ang dami natin nakuha. Sa isang hugot, tanggalin natin yung ginger. So yan. Ay, nalaglag. Balik na lang natin. Okay. Okay, let's go. Sarap. Kahit ito, walang kanin, masarap. Sariwang-sariwa yung lasa niya. Sarap. Okay, so move on naman tayo. Dito sa mixed veggies nila with litid and sea cucumber. So, kuha na tayo ng sea cucumber. Yan, Lagyan na natin dyan. Tapos hanap tayo ng litid. Sa lahat ng in-order natin, ito yung pinakamahal. 410. Kasi ang dami rin naman serving. Sa lahat ng in-order natin, siya yung pinakamarami. So, yan yung litid. Diba? Tapos sama tayo ng konting gulay siguro tsaka sauce. Sige, yan. Carrots para may kulay. Chaser na lang natin yung kanin kasi hindi na siya kasya. Try natin pagkasyahin. Try natin pagkasyahin, ha? All-in-one subo. Nandiyan na yung sea cucumber at litid na napakalaki. Let's go. So, yung tendon nila, para kang, ang lambot din ng tendon nila. Parang kang kumain ng taba. Parang kumain ng taba ng bone marrow. Yung utak sa bone marrow, nagmamelt sa bibig mo. Ganun siya kalambot. Sa ngayon sa lutong to Hindi ko alam yung, syempre depende sa luto nila, diba? So, nasaktuhan natin itong luto nila. Melts in your mouth yung litid. Tapos yung lasa, para kang malalasa mo rin yung oyster sauce. Manamis-namis na may alat yung sauce niya. Parang lasang chop suey, parang beef broccoli na timpla, yung mga ganong sauce na may oyster sauce. Konting slight ng tamis at alat. Ganon. Okay. So ito, meron din silang, ayan, may sumamang Okay, let's go. Bago tayo mag-move on sa iba pang ulam.
yung texture. Sarap ng mga texture. Kasi sakto-sakto yung luto nila na every bite mo, hindi sobrang lambot. Alam mo yung parang crunchy pa, hindi soggy. So ngayon, dito na tayo. Second to the last. Siyempre, huli natin yung pinaka-bongga, di ba? Try muna natin tong try natin yan yung may sauce. Mamaya na yung tentacles kasi natatakam din ako sa tentacles eh. Let's go. So, yung nasa gitna niya, kuchay or chives, kung tawagin. So, sarap. Sarap. Type ko. Ang sarap ng combination niya. Ang sarap. Tapos may matamis na sauce. Yan o, matamis yung sauce niya, malapot-lapot ng konti. Combination. Pagsabayin mo ng kuchay, tapos yung squid. Sarap pa. Tara, dito tayo sa dulo. Eto, nasarapan din ako. Sarapan ako dito. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung anghang. Siguro nandun na sa sauce. Kasi hindi naman siguro maanghang yung chives, diba? Yung kuchay. Ikakanin ko to. Type ko. Type ko yan. Sarap. Kasi may mga, ano pa eh, ayan o, kung makikita mo, may mga ibang part. Kasi pinirito muna siya eh. Kaya may mabibigay pa siyang texture sa'yo. Pinirito pa siya, kaya may mga parts na hindi pa naging soggy. Kahit lagyan nilang sauce. Tapos, nale-level up pa ng sauce kasi nagbibigay tamis at anghang. Sa lahat siguro na natry ko, hindi ko pa natatry yung sipa. Bukod dito sa stuff na tofu, dito sa kikiam, sa mixed veggies, ang top 1 ko pa. Ang top 1 ko is stuffed squid. Sumunod sila halaan. So, malalaman natin pag tinry natin si sipa. Ayan, mana natin. Last but not the least, dito na tayo sa sipa. Pero bago ang lahat, ito yung sipa sauce nila. Toyo suka daw to. Okay, yan. Lagay muna tayo. Oh, yung konti, oh. Konti lang para hindi sayang. Enough na madunk lang natin siya. So, ayan, ang mahiwagang sipa nila. Dahil dito kung bakit sikat sila. For almost 40 years na. 1980s pa lang, nandito na sila. Galing, no? O, sige, tikman na natin. Yun, no? Let's go. Try na natin. So, mostly daw ng mga timpla nila dito, depende sa request nyo eh. Mostly dito sa mga na-order natin, may oyster sauce. So, kagaya na to, yung pinaka-timpla nung giniling nila, may oyster sauce din. So, may kuchay din to, may carrots din. Doon lang umiikot yung kanilang mga recipe. So, yan. Sausaw natin ulit. Para kang kumain ng lumpiang Shanghai. 'Di ba? Normally ang lumpiang Shanghai, wala namang lasa sa loob, walang timpla, normal lang. Asin lang, tapos yung pinaka na lang, karne, yung mga gulay, walang oyster sauce. So ito, yun meron lang. Tsaka merong chives. Tapos syempre yung presentation, yun yung pinagkaiba. Tapos normally, pagka lumpiang Shanghai, either suka or ketchup. Ito, toyo and suka. Well, bagay naman din siya. So, more on for me, yung lasa niya, parang Chinese style yung dating niya. Manamis-namis. Lalo na kung mahilig ka sa mga fried food, mahilig ka sa malulutong, magugustuhan mo to. Sarap naman siya. Pero siguro, top 1 ko pa rin itong stuffed squid nila. Yan yung top 1 ko. So, siguro si Halaan, naglalaban sila sa top 2. Tsaka si sipa. Kasi ito, unique. Ito, hindi naman siya unique, di ba? Pero, sarap eh. Malinis yung lasa niya eh, di ba? Fresh na fresh yung lasa nung pinakahalaan eh. Ito, unique lang. So, naglalaban sila sa top 2. Pero top 1 ko, stuffed squid. So yun guys, so sa mga gustong makatry dito sa walk-in sa may Malate, dito lang sila sa kalye ng Remedios, corner Mabini. Nag-o-open sila dito every day, walang pahinga, from 10 a.m. to 9 p.m. during weekdays. Pag weekends naman sa kanila, 10 a.m. to 10 p.m. So malapit lang sila dito, across lang sila ng Malate Catholic School, then malapit lang din sila sa Malate Church. Malapit lang din sila dito yung sa may fountain ng Remedios, lapit lang nila dito, tsaka pag doon naman sa kabilang dulo, nandun yung bazaar ng Remedios. Enjoy na namin to guys. See you sa next na food stop natin. So guys,
nandito tayo ngayon sa may Jim's Pares. Ito yung dating nagba-viral, pinipilahan. Sobrang sikat na paresan sa Malate. So, na-vlog ko na rin to before, pero yun yung panahon na nagsisimula pa lang ako mag-vlog. So, ngayon bumalik tayo para i-try siya ulit. So, dito lang siya sa kali ng Mario Orosa. Ayan yung Robinson's Malate. Nakita ko kanina marami namang kumakain, pero hindi na siya kagaya dati na pinipilahan. Let's go, samahan niyo ako. Isa soft drinks, isa... So guys, nagbabalik tayo ulit dito sa Jim's Pares na not your ordinary Pares Puso. So, ang unang in-order natin, itong Pares laman nila. Tapos kung makikita nyo, yung ilalim nito, noodles yan. Yun. So, mami. So, ang price nito, 100 pesos lang. So, kung solo lang, laman lang, tapos mami, unlimited sabaw, 100 pesos. So, dito naman sa kabila, pag itong in-order nyo without boiled egg, lipat muna natin So, pag ito lang ang in-order nyo, 220. Meron siyang kasamang mga buto-buto, may laman, tsaka bone marrow. Pero pag combo meal naman yung pinili nyo, may kasama ng rice, boiled egg, and may soft drinks ka pa. 250 pesos. So, wag kayo malito ha. Pag 220, solo lang. Tapos, pagka with rice, boiled egg, and soft drinks, 250. Tapos dito, 100 pesos. Pero marami silang combo Kukustomize nyo na lang. Nasa sa inyo. So yan, tikman na ulit natin. Simula muna tayo dito sa Pares laman nila with mami. Simulan muna natin sa laman. Tikman natin. Kasi last na punta natin dito, baby pa si Akusha. Kauna-unahang vlog pa natin dito, di ba? Tagal na noon. 2021, 2022, 2021 siguro. Let's go. Very malasa. Lasa mo yung star anise. May anghang, pero subtle lang. Peppery din siya. Malambot yung karne. May taba-taba. Tikman natin. With noodles naman. Oh, mainit-init pa. Okay. Ang kinagandahan nito, kaya sumikat sila kasi yung pares nila, kung tawag nila pares usok. So talagang nagsisiga sila dyan. So talagang may usok gamit kahoy. Dagdag flavor din talaga. May smoky flavor na nadadagdag. Hindi ko na kasi matandaan yung lasa nito nung last na punta namin. Well, ang masasabi ko naman sa kanya, sa dami ng pares natin na tikman, okay naman siya. Sarap, pero mas prefer ko kasi yung pares na Pares Retiro Laking Pares Retiro kasi ako. Taga Sampaloc lang ako. Malapit lang ako sa La Loma So, laking Pares Retiro ko. Yun yung nakalakihan ko. At doon ako sanay. So, parang yun yung mas hinahanap-hanap na lasa ko. So, ito, okay naman yung lasa niya. Kanya-kanyang preference. Very decent yung lasa niya. And of course, for the price, for the serving, pwede na rin. Pero kagaya niyan, mas gusto ko si Pares Retiro. Tapos na natin tikman. I'm sure same lang yung lasa nila kasi same lang din naman yung sabaw na ginagamit Iba lang yung laman. Ito may buto-buto. Pinagkaiba, may bone marrow. Tikman na lang din natin para... Oh, same pa rin. Same pa rin naman ang lasa. Masarap naman siya, guys. Pero kung papipiliin nga ako kung Pares Retiro or ito, mas prefer ko yung Pares Retiro kasi yun yung nakalakihan ko talaga. Pero masarap naman to. Diba? Kasi ang dami pa rin pumipila ngayon Ang dami pa rin kumakain 24 hours pa rin sila. Malambot din naman yung karne nila. So yung sabaw, samahan natin ng yan. Kakanin, Sarap naman, guys. Masarap naman. Okay, so syempre, ang pinaka gusto ko dito syempre, bone marrow. Lagay na natin sa kanin. Uy, isang buo. Yan yung kabila, guys, Uy, ayan.
O, di ba? Solid. Buhusan natin sa sabaw. Oh. Syempre, tikman na natin yan. Oh, isang solid na ba ito? Lagyan pa natin sabaw. Sarap din naman yung sabaw nila eh. Unlimited sabaw dito, guys, ha? Isang solid na ba ito? Ang kinagandaan dito, guys, masakit sa mata yung usok kapag medyo malapit ka dun sa lutuan nila. Pero, ang bango. Ako type ko yung parang alam yung nagsisiga. Amoy may nagsisiga. Tsaka lahat dito nakatayo. Walang upuan. So, yun, masasabi ko. Dahil sa bone marrow, sumarap lalo. Parang dapat every bite may bone marrow. Siyempre, pagsama-samahin na natin lahat. Lagay tayong sabaw. Boiled egg. Kuha na lang tayo ng laman dito. Dahil buto-buto pa yung kabila. Dito tayo kumuha ng laman. Yan. Hatiin natin dahil kasi masyadong scary eh. Pag masyadong malaki. Yan. So, may itlog, may bone marrow, may laman ka na. Dagdagan natin ng sabaw ulit. Yan na. Oh. Ayan na. Isang solid na subo. Okay siya ng sabay-sabay. Lahat. Tsaka unti-unti na dumadami yung tao. Time check. Alas 6 na ng gabi. Dadami pa daw to. So, kagaya niyan, tikman natin. May kasama soft drinks. Alas 6 pa lang ng gabi. Dadami pa daw to. Mamaya pipilahan na sila. Manghihiram ako ng sabaw kasi unlimited to eh. Pero na po. Ito, unlimited sabaw eh. Cute eh, oh. Bigat ah, uy. In fairness, masarap naman yung sabaw nila. Sabaw pa lang, ulam na. So, yan oh. So, kahit sabawan mo, 1 to sawa yung kanin mo. Goods na goods. Unlimited yan. Okay? Oh. Let's go. So yan, pakita ko sa inyo yung mga laman. Ito yung mga kasamang laman. Malalaki. Ayan, may mga buto. Pero pwede yung simutin. Kutkutin ang tawag nito sa iba eh. Ayan, ito pa. Laki din oh. Oh, tingnan natin. Kaya until now, ang lakas pa rin pala nila, no? Ilang years na nakalipas nung last na na-vlog natin sila. Nagsisimula pa lang tayo. Nakakatuwa na until now, kahit wala na masyado nagba-vlog sa kanila, ang lakas-lakas pa rin nila. Imagine niyo 27 years. Sobrang milyonaryo na yung may-ari nito. Kung makikita niyo yung mga bling-bling niya. Nakaka-proud din. Paghahatian na namin ni Carter to, enjoy na namin. So yun! So guys, dito na nagtatapos ang ating food trip dito sa Malate. Hindi na natin kaya. Dapat 3 yung itatry natin today eh. Kaya lang, puro may kanin yung kinain natin. So, hindi na talaga kakayanan. Ayan, si Carter na nga nag-uubos eh. So, isang napakagandang episode dahil parehas legendary. Yung isa, almost 40 years na. Ito naman, almost 30 years na. 27 years to be exact. So, nakakatuwa kasi sila yung mga sikat dito sa Malate. Ito, si James Pares, pinipilahan pa rin. Dami pa rin kumakain. 24 hours sila, nakakatuwa. So, it's good to be back at na-try natin sila parehas ulit kasi parehas na vlog na natin eh. So, yun lang. I hope you guys enjoyed. Kita-kits sa next food trip natin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Ang ikinaibahan, bato?